Hanggang sa isang gabi matapos ang selebrasyon sa loob ng sanktuaryo, ginawa ni Amang Apolonio ang isang kahalayang hindi kailanman inakala ni Floriza. Ayon sa leader, iyon daw ang kagustuhan ng Ama sa langit at walang sino man sa lupa ang may karapatang tumanggi sa itinakda. Labag man sa kanyang kalooban, isinuko ni Floriza ang kanyang sarili. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil naniniwala siyang iyon ang kanyang tungkulin bilang isang hinirang. Mula noon, lalo na siyang naging tuliro. Parang unti-unting nawawala ang kanyang sariling boses. Animoy wala na siyang kontrol sa kanyang buhay. Isang gabi, habang naglalakad siya sa isang bahagi ng sanktuaryo kung saan nakatanim ang halos 50 puno ng sampagita, sinubukan niyang lumanghap ng sariwang hangin. Ngunit may naulinigan siyang mga boses sa di kalayuan. 2 lalaki ang kanyang nakita, naghuhukay. Sa tabi ng hukay ay may sako na tila may laman. Agad siyang nagkubli sa likod ng isang puno. Tahimik na pinagmasdan ang kanilang ginagawa. Nang tuluyan ng ihulog ang sako sa hukay, marahan na ring umalis si Floriza at bumalik sa kanyang silid. Ngunit hindi na nawala sa kanyang isipan ang eksenang kanyang nasaksihan. Nilamon siya ng kuryosidad. Ano ang laman ng malaking sako? At bakit sa kalagitnaan ng gabi isinasagawa ang paghuhukay? Mula noon, madalas na siyang magising sa gitna ng dilim. Inuulit-ulit sa kanyang isipan ang tunog ng pala na tumatama sa lupa. Makalipas ang ilang linggo, muli siyang pinatawag ni Amang Apolonio. Sa malamig at mariing tinig, sinabi nito na kailangan na nilang magpakasal sapagat iyon daw ang utos ng Diyos. Nabigla si Floriza. Alam niyang hindi lamang siya ang naging asawa ng leader. May ilan pang mga dalagang kasapi sa samahan na nauna sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, wala siyang nagawa. Sa mundong ginagalawan niya, ang pagtanggi ay hindi lamang kasalanan, kundi isang pagtalikod sa Diyos. Matapos ang kanilang kasal, tuwing Miyerkules nang natutulog si Floriza sa silid ng leader. Sa ibang mga araw, ibang spiritual wife naman ang kanyang katabi. Isang hating gabi, hindi makatulog ng maayos si Floriza. Ramdam niyang bumangon si Amang Apolonio mula sa kanilang higaan. Tahimik itong nagbihis at lumabas ng silid. Sa pagtataka kung saan ito pupunta sa ganung oras, marahan siyang bumangon at palihim na sumunod. Dahan-dahan siyang naglakad sa dilim, iningatan ang bawat hakbang upang hindi marinig. Nagtungo ang leader sa isang maliit na bahay na nakahiwalay sa iba pang tirahan sa loob ng sanktuaryo. Isang lugar iyon na mahigpit na ipinagbabawal sa lahat ng miyembro maliban kay Amang Apolonio at sa ilang piling elders ng samahan. At sa sandaling iyon, lalo niyang naramdaman na may lihim na hindi dapat malaman ng kahit sino ang nakatago sa loob ng bahay na iyon. Nang sumilip si Floriza sa isang maliit na butas sa gilid ng bahay, doon tumambad sa kanya ang isang kakaibang altar. Nakaluhod si Amang Apolonio, paulit-ulit na nagwiwika ng mga salitang hindi niya maintindihan. Sa harapan nito ay nakatayo ang isang malaking rebulto, anyo ng isang nilalang na hindi kailanman maiuugnay sa kabanalan, isang demonyo. Nanlambot ang kanyang tuhod. Ang lalaking nagpakilalang sugo ng Diyos ay sumasamba pala sa kadiliman. At nang igala pa niya ang kanyang paningin sa kabuuan ng silid, lalo siyang nanghilakbot sa isang dingding